ASEC, nakakabahala na po talaga. Ano po ang ginagawa po ngayon ng DepEd? Siyempre, hindi natin po ginusto po ito, no? Pero ano ngayon ang mga nakita po nating mga kahinahan sa ating mga eskwelahan na nagkakaroon po ng karahasan ngayon sa mga eskwelahan? So maraming salamat sa tanong, Madam Pat. So, kahapon po nag-meeting po kami ni Secretary ng Executive Committee meeting. At pinag-usapan po namin yung mga ano pa yung pwedeng magawa ng DepEd, kasama yung ating mga partners, LGU, pati yung community, pati yung parents, no? So, nakapa-identify po kami ng mga ilang hakbangin na pwede naming isagawa kaagad-agad, forthwith, Okay. para masiguro at hindi na maulit-ulit yung mga pangyayari at actually po nabahala po talaga ang kagawaran sa mga nangyari. Una po, may mga umiiral na po tayong mga pulisya kaugnay po sa child protection sa anti-bullying. Okay. And then sa security measures. Pero ang tingin namin, parang hindi gaanong naipapatupad ng matindi ang mga pulisya. So palalakasin po yung pagpapatupad ng mga existing policy po sa child protection sa security protocol. And then napansin din po namin, ma'am, na sa mga drills, saka sa protocols, ang mayroon lang pong ginagawa ang DepEd sa fire, saka sa earthquake. Correct. Oo. Ngayon, wala pa tayong malinaw na protocol doon sa active shooting. So, lahat po ng insidente, na posibleng insidente na mangyayari sa paaralan, kasama nito active shooting, active stabbing, gagawan po namin yan ng drills at gagawan po namin ng protocols. Kasi napansin namin during yung sa video nakita namin, hindi po talaga alam ang gagawin ng guro at ng mga mag-aaral kung tatayo ba sila o pupunta sa isang side o dadapa. So, iba po yung protocol sa earthquake at sa fire. So, kaya po gagawan po namin specifically bawat insidente ng mga protocols at drills. Oo nga. Pangatlo po, magkasagawa po ng masusing security audit po ang DepEd sa lahat ng public school sa Pilipinas. Kasama yung private school, i-encourage namin na i-revisa o kumaga tingnan ulit ang kanilang mga security protocols para makagawa ng mga pagbabago kung kailangan or improvement. At ang panghuli po, nakita namin ang role po talaga ng mga magulang dito sa pag-aaral ng mga anak nila. At tingin ko, malaki po yung maiaambag ng mga parents through PTA o ibang mechanism para po ma-deter ang mga ganitong mga pangyayari, mga kabataan na may tendency na gumawa ng masama sa loob.